Magandang hapon po. Ang problema ko sa sitwasyon ng Pilipinas sa ngayon, pinamumunuan tayo ng mga opisyal ng ating bayan na pasensya na. Ang pinakadesente ko na matawag sa kanila sa ngayon ay mga bobo, manluloko. Ito ay alang-alang lamang sa kanilang interest na gusto magkapera, kumita sa pwesto. Yan po si Joel Villanueva. Yan po si Tito Soto. Ganon din si Chis Escudero. Bakit gusto nila? Ganon din po si Tulfo. Mga dalawang Tulfo. Gusto nila ipatuloy ang impeachment. Kahit na nagsasabi ng Supreme Court na basura na, walang jurisdiction ang sinabi ng Supreme Court, walang jurisdiction ang Senado para ipagpatuloy o tatanggapin ang Senate, ang impeachment na reklamo na sinampa nila. Pero matigas pa rin ang ulo ng mga ito. Saan ba kumukuha ng makapal na mukha itong si Joel Villanueva? Si Tito Soto? Si Chis Escudero din. Isama mo na rin ito yung mga ibang mga kuno nagmamagaling. Kasama pa rin nagmamagaling-galingan ng UP Law, mga professor sa UP Law. Bakit nyo, saan kayo kumukuha ng makapal na mukha para sabihin ninyo na valid ang impeachment? Klarong-klaro na hindi valid. Kumbaga, ibig sabihin po, nakita ko na yung kasalukuyan ng mga profesor sa UP Law ay mga nanluloko sa bayan. Hindi sila nagtuturo ng tamang leksyon. Mali din si Dilima. Mali din si Carpio sa pagsasabi na mali ang Supreme Court sa pagdesisyon. Lalong mali si Trillanes. Pero mas namatindi ang pagkakamali nito si Soto, si Joel Villanueva, at si Chis. Bakit? Akalain mo na gusto nila ipagpatuloy ang trial sa Senado kahit na nagsabi ng Supreme Court na basura? Matindi. Bago tayo magpatuloy, mag-introduction muna tayo sa aking campaign. Ranja lehes nun excusat. Ignorance of the law excuses no one. Ang kamangmangan o walang kaalaman sa batas ay hindi pinapatawad. Kaya subscribe na kayo sa channel ni Dr. Toto Tirador. Follow mo ko sa Facebook, Bertene Catalonia Housing. Follow mo ko sa Instagram at saka sa TikTok. Dito po, marami kang malalaman kung paano i-apply ang mga batas sa pangunahing isyu ng ating bayan. Tara na! Maraming salamat, Toto Housing. Salamat ako sa sarili ko. Anyway, ganito, magiging magiging cool lang tayo. Ganito po yun, maling-mali po si Joel Villanueva, si Soto, at saka si Chis para sabihin na hindi nila sundin ang utos sa Supreme Court na deklarasyon ng Supreme Court na wala silang jurisdiction ang Senate sa impeachment complaint na sinampa ng House of Representatives sa Senado noong February 5. Na ngayon, kung susuwayin nila, ang katwiran ng mga ito ay dahil daw sa nakaraan nung impeachment na proceedings na ginawa sa kay Renato Corona, nagkaroon daw ng TRO na pinalabas ang Supreme Court at hindi sinunod ng Senate impeachment na panahon na yon, Senate Impeachment Court o mga judges. Pero wala rin daw nangyari. Ibig sabihin, okay lang. Nanluloko po sila eh. Nanluloko sila. Nanluloko po sila ni Joel, si Chis, at saka si Tito Soto. Gusto lang magpa-epal eh.
Na kunwari, pinaglaban ng taong bayan na impeachment. Please lang po, mali po yung ginawa ninyo. Ito, una sasabihin ko kung bakit mali. Ganito po yun ang katotohanan. Noong panahon ng impeachment complaint kay Renato Corona, nag-motion na padalhan ng utos ang Philippine Savings Bank, PSB, na isumite sa impeachment court ang bank account, ang foreign deposit account ni Renato Corona. Nagdesisyon ang Senate Impeachment Court. Sige, granted. Ngayon, nagsampa ng petition sa Supreme Court ang presidente ng PS Bank. Private, wala siyang kinalaman sa impeachment ni Corona. Si Corona po hindi nagsampa. So ano ngayon na nangyari? Pinanigan ng Supreme Court sa boto ng 8-5 ang hiling ng PS Bank President na pigilan ang Supreme Court, ang Senado na impeachment court sa pagsusabpina sa PS Bank na dalhin isuko nila ang kanilang mga records patungkol sa foreign or dollar account ni Renato Corona. Ano nangyari? Ganito po nangyari yun. Nagpalabas ng TRO. Pero nagdesisyon ang mga Senate Impeachment Court na bakit natin sundin yan? Hindi naman interested party ang bangko. Ang interested party ay si Corona. Ni hindi nga nag-file si Corona ng petition. Yan ang katwiran. So ano nangyari? So sila grupo ni Miriam Defensor at si Bongbong Marcos, si Joker Arroyo, ay pinagtuloy nila, inutusan ang bangko na dalhin ang records. Noong nandun ang mga records sa impeachment court, ang foreign account, foreign bank deposit o dollar account ni Corona, ano nangyari? Ito si Corona ngayon ay nanghingi tumakbo sa Supreme Court. Nanghingi siya ng TRO. Ang sabi niya, dapat respetuhin, hiningi niya sa Supreme Court na utusan ang Senate na respetuhin ang TRO na pinalabas ng Supreme Court para sa pabor sa manager ng PS Bank. Ang problema, tumagal ang issue, hindi pa natapos ang decision. Naunahan siya, nagkaroon na ng decision ang impeachment court sa kaso ni Corona at nagbuto-butuhan na ang mga judges at convicted na si Corona. Kaya hindi pa nailabas yung petition sa Senate patungkol sa TRO ay nagiging moot and academic. So ibig sabihin po, kalokohan, kasinungalingan at katarantaduhan lang nila ni Joel Villanueva, ni Soto at ni Chis Escudero para sabihin nila na pwede nilang suwayin ang utos ng Supreme Court ngayon para sa pagpatigil, hindi naman pagpatigil, kundi para ideklara na walang authority ang Senate natin para magpatuloy ng trial o mag-entertain ang trial, entertain yung impeachment complaint na sinampa ng House of Representatives laban kay Sara. So, iyan. Dapat ay sundin nyo yan. Ngayon, bakit? Iba po siyang uri, ikumpara mo sa TRO para doon sa pagpadala ng bank records. Ang TRO po sa pagpadala ng bank records ay patungkol po sa utos sa mga ebidensya na dalhin. At panahon na yun, kasalukuyan po na nagkakaroon ng proseso ang impeachment court at hindi nawawalan ng jurisdiction ang Senate Impeachment Court sa panahon ni Corona. Ganon po yun. So ngayon, sa panahon naman ngayon, kay Sara,
Iba ang pinag-usapan, jurisdiction, panimulain mismo. Kung may kaso ba, kung may authority ba ang Senate para sa impeachment na reklamo na sinampak kay Sara. Ibig sabihin, yung puno mismo, yung ugat ng puno ay tinanggal na Supreme Court. Hindi kagaya kay Corona na ang tinatanggal lamang sana noon ay yung utos kung ipapakita ba ang records ng bangko o hindi. So patungkol yun sa ebidensya. Ito naman kay Sara, patungkol naman sa buong kaso, buhay ng kaso. Kaya huwag niyong i-compare, ipariho yung utos sa Supreme Court sa ngayon na bawal na kayong tumuloy. Hindi ko na pag-usapan ang merito ng kaso ni Sara. Basta huwag na kayong tumuloy kasi iyan ang utos sa Supreme Court. Ngayon, para manatiling alam ng mga subscribers at ng bayan, para alam ni Carpio, alam ni De Lima, alam ng UP Law College of Law, kakahiya kayo? Pinaka-number 1 pa naman kayo na law school? Tapos kayo pa magpapasimuno at magbigay ng halimbawa na kukontra kayo sa Supreme Court? Nasasabihin nyo mali yung na tama yung na tama ang impeachment na reklamo laban kay Sara? Maling-mali. Kakahiya talaga kayo mga kasalukuyang law professors ng UP College of Law. Kakahiya talaga kayo dyan. Tapos, kakahiya din ito sa Trillanes. Sinuportahan ko pa naman ito sa pagtakbo ng mayor sa Caloocan. Si Joel B., lalo siyempre nakakahiya. Joel Villanueva, ano ba gusto mo mangyari? Gusto mong tatakbo presidente sa 2028? Si Soto lalo. Si Hidarian, itong tisoy na vlogger na tinawag kaming mga taga Mindanao na taga Sub-Saharan. Sino mas matalino kaya sa amin ni Hidarian ito? Yabang. So anyway, ang sa akin lang ay nag-utos na po sa Supreme Court. Ngayon, ang katwiran ninyo, binubuli nyo sa Supreme Court na kuno mali. Ito, ipaliwanag ko kung bakit tama ang Supreme Court at kayo po ang mali. Okay? Maling-mali, klarong-klarong mali po kayo tapos pinaglalaban pa ninyo. Gusto niyo sabihin ang Supreme Court ay pinapahiya ninyo? Kayo mga abogado dyan na kumukontra sa winawarningan ko po kayo. Na kumukontra kayo sa decision Supreme Court, kakasuhan ko po kayo ng disbarment. Kaya kasama dyan sa disbarment si Leila De Lima. Kung magpapatuloy pa itong mga UP law na to, kakasuhan ko kayo ng mga disbarment, mga professor dyan. Si Joel Villanueva hindi naman abogado. Si Daria hindi naman abogado. Si Trillanes hindi naman abogado. Si Soto hindi naman abogado. Sino pang iba? Kung sino man mga abogado mo sabi dyan, sa totoo lang, nakakasar kasi. Wala ng tao tuloy. Wala na itong, pag wala nang maniniwala sa Supreme Court, away na lang, patayan na lang nito mangyari. At isa pa, tama po yung Supreme Court sa decision. O ito, maigsing paliwanag lang ito kung bakit tama Supreme Court. Sabi na Supreme Court, hindi po pwedeng gawing katwiran ang pakay na maganda para lamang gumawa kayo ng pamamaraan na labag sa batas, labag sa konstitusyon. Halimbawa, ang pakay ninyo, accountability, o talagang may ninakaw si Sara, yan ang pakay ninyo dyan. Ang problema, yung pagsagawa ninyo ng proseso para papanagutin si Sara ay mali. Yun po ang pinupuntos ng Supreme Court. The end does not justify the means. Yan ang sabi ng Supreme Court sa decision ngayon. Kaya, dapat igalang nyo ang proseso ng ating konstitusyon bago papayagan kayo sa inyong minimithi na magpa-impeachment trial kayo. Anyway, sinabi naman, Romeo Calderero, hindi po technicalities yan, Romeo. I beg your pardon. It was not dismissed through technicalities. It was dismissed
because of the abuse of the procedure that you have been doing. Hindi po technicalities yan. Ang proseso po ay substantive due process po yan, ang tawag yan. Iba yung technicality, iba yun. Ang problema kayo, kung hindi man lang kayo nakapag-aral ng batas, wala po kayong karapatan magsabi kung anong technicality, anong hindi technicality. Basta lahat po ng proseso sa batas, they are not considered as technicality. They are considered as substantial right of people. Kaya nga, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Process, hindi na technicalidad. Pinakaunang karapatan ng tao yan sa ating bayan, sa ilalim ng Bill of Rights. Pasensya na po, pasensya na. Pero hindi po yan technicalidad. Ang sinuway nila, ang utos ng konstitusyon na sa oras na magsampa ng beripikado na impeachment complaint, magbibilang ka ng 10 session days, ay ilagay ka agad sa pag-uusapan or order of business sa loob ng 10 session days. Pagkatapos niyan, ay sa loob ng 3 session days, i-refer, ibato ka agad sa proper committee na malimit ay sa Justice Committee. Ano sabi ng Supreme Court? Dito, klaro, inamin naman ng House of Representatives na binaboy nila. Bakit nila? Ano sinabi nila? Sinabi nila na nilagay nila sa order of business ang December 2, 2024 na reklamo noong February 5 na lang, 2025. At yung December 4 na reklamo, 2024, ay nilagay nila February 5 din. Inamin nila. Tapos yung December 19, 2024 na reklamo, ay inamin nila na nilagay nila sa order of business o di kaya agenda noong February 5 din. Ibig sabihin yung 3 na unang reklamo ay inamin nila na mga congressmen na mga bali-bali. Na nilagay nila ito sa February 5 na order of business. So ano nangyari kasunod? Inamin din nila na wala silang ginawa sa 3 reklamo. Kundi, inamin din nila na ginawa nila in-archive. Anong in-archive? Nilagay sa kabinet. At wala na, pinabayaan na lang. Inamin din ng ano yan, ng House of Representatives. Sa kanilang sagot, inamin nila yan sa kanilang sagot sa mga tanong ng Supreme Court. So dahil hindi nila inaksyonan, sabi ng Supreme Court at natatapos na ang 19th Congress, nagsara ng June 30, at hindi inaksyonan, ibig sabihin po ay not viable na ang reklamo na impeachment na 3. At kung not viable, equivalent to dismissed ang 3 reklamo. Yan ang sabi ng Supreme Court. At sinabi pa rin sa Supreme Court, at kung ma-dismiss ang isang reklamong impeachment, mag-umpisa na bilang ng 1 year na bawal magsampa ng bagong reklamong impeachment. At dahil nag-umpisa ng bilang ng 1 year, ay bawal na ngayon ang pang-4 na sinampa noong February 5. Naintindihan ninyo? Very correct, very sound, at saka very intelligent ang sagot, ang pagbasura ng Supreme Court sa import impeachment complaint sa rason na ito po ay lumabag na sa 1 impeachment rule sa Article 11, Section 3, Paragraph 5 ng ating Constitution nagsasabi, isa lamang ang impeachment complaint na maaaring may sampa laban sa isang taong impeachable officer sa loob ng 1 taon. Kung yung 3 na unang reklamo na sinampa ay hindi nyo inaksyonan pagkatapos na i-refer sa order of business, ang ibig na sabihin ng Supreme Court sa panunulat ni Marvic Leonen na isang justice na inappoint ni Noynoy Aquino ay considered as dismissed ang 3 reklamo. At kung dismissed, mag-umpisa na ngayon ng bilang ng 1 year
At dahil ang pang-apat na reklamo ay sinampa ng February 5, kasama siya sa 1 year na bilang na bawal siya. Naintindihan niyo na po? Kaya tama talaga sa Supreme Court. Kaya mali ka talaga, Joel. Mali ka, Soto. Mali din kayo, UP Law Center. UP Law, mga professor dyan. Mali si Carpio. Mali si De Lima. Mali si Trillanes. Mali kung sino-sino pang iba nagsasabi. Sapos ngayon sasabihin ninyo, susuwayin ninyo ang utos ng Supreme Court, ipagpatuloy ninyo ang pag-trial. Subukan ninyo. Tingnan natin kung hindi matatanggalan ng lisensya sa pagka-abogado si Gis Escudero. Matatanggalan din ng lisensya ito si Leila de Lima, pagka-abogado. Pati si Carpio na dating justice, kapag nag-insist kayo na tama kayo, binababoy ninyo Supreme Court eh. Na tama naman decision sa Supreme Court. Kita mo ha, ang nagdesisyon sa Supreme Court ay inappoint ni Noynoy Aquino, hindi ni Duterte. Tapos ang isang appointed dyan ni Duterte, ni Bongbong Marcos, si Raul Villanueva, tanong, bakit? Bakit bumuto si Raul Villanueva na justice na inappoint ni Bongbong Marcos? Bumuto siya unconstitutional ang impeachment complaint na sinampa. Ibig sabihin, yun ang tama. Ang tama lamang sinusunod natin sa batas. Huwag na tayo, ang problema kasi sa inyo, nakatingin kayo na tao-tao. Sabi ni Felix, mali din po. May mapasensya na po si Kainso. Mali po siya. Si Dennis Barona, hindi po yan ibig sabihin Dennis Barona na Sara o Duterte o BBM ako. Ang pinag-usapan lamang natin ang batas na nilabag nila. Nagsasabi ng Supreme Court na bawal. Huwag na natin suwayin ang Supreme Court. Nako. Tapos si Garix, okay lang yan, Toto. Sabi ni Garix. Alam naman namin kung sino sila na mga nagkukunwari lang, titingnan lang natin sa susunod na eleksyon. O yun nga. Bisayang Lagan na tampok kayo, Sir Toto. Tama pala. No? Darius Silakan. Tama naman talaga si attorney. Mali yung proseso nila kaya dismiss ang decision ng Supreme Court. Si Julian Sword, may paliwanag din si Sas. Ay, matalino rin yan si Sas. I do believe parehas kami ng hindi ko lang napakinggan si Sas. Vivian Orencillo, SC is the highest court of the land. Dapat igalang mga lawyers pa naman sila. Ang nakakaasar rito, pati mga professor sa UP Law, nagpapasunod sa mga mali. Max Maghuyop, baka napangakuan, hindi natin alam. Hindi wala man tayo ebidensya na binigyan sila ng pera. Lady Martensen, Ed Erstaen, kahit di makasara, talagang mali ang proseso sa impeachment proceedings ng Kamara. Mahirap makialam ang taong walang alam kung tumatahimik lang. Salamat po, Lady. Nonoy Taying, hindi lang mga kigto, like gayi lang sila. Oo, sige. Na high blood na abi ako eh. Basti Sagmita, maraming nilabag ang 215 congressmen. Oy, mga 215 congressmen, ibalik ninyo ang 150 million na kinuha ninyo kapalit ng inyong perma sa impeachment. Ang katarungan ay walang kapalit na pera. Kung talagang totoong guilty si Sara, na kinikilala niyo na guilty, dapat pumirma kayo na walang pera-pera. Kaya, dahil natapos na, ibasura na ng reklamo, ibalik ninyo ang 150 million na nakuha ninyo. 215 pa naman kayo. Number 1 na pumirma din si Sandro Marcos. Number last na pumirma, si Tambaloslos, Ferdinand Martin Romualdez. Raul Molino, unanimous decision, better luck next time. Unanimous pa naman. Biro mo pati inappoint ni Bongbong Marcos na justice, bumuto pabor na basura na. Bumuto din si Marvic Leonin, siya pa nagsulat ng decision, inappoint siya ni Noynoy Aquino. Yung iba kay Duterte inappoint. Julian's World, mga kababayan, pag sinuway na ng Senado ang decision ng ICC, constitutional crisis yan. Tama po kayo. Romeo Caldillero,
Dismissed on hindi po dismissed sa mga Romeo, hindi sa technicalities. Substantive po yung rason. Sustansya ng kaso. Ang buhay po ng lahat ng kaso ay nasa proseso. Kaya tinatag na po yan na due process. So, Conrado Olipio, mayapagat panapon, o mga kabalin ko, mayapagat panapon na imbagamalim sa mga kabsat ko. Tapos meron na galera mga gumagawa ng batas ay di naman alam ang ibig sabihin. Dino Sagario din sarili na nga hindi mo maprotektahan, tapos kakasuhan mo sa dilema. anong klaseng tanong? Kakasuhan ko talaga siya sa disbarment. Disbarment, patanggalan ng lisensya dahil pinipilit niyang mali sa batas. Bisayang Laogan, gusto nilang baloktutin ang batas na nakalagay sa Constitution. Di kalalo, dapat i-demolish na ang Senado, wala palang kwenta mga senador. Wala nga kwenta ginagawa nila di ba? Ganun lang kasimple. Julius Ward, taga Mindanao, di ay kaser. Asa sa Mindanao, taga South Cotabato po ako. Ginaline Isaac, bakit ganun ang abogado kahit mali, basta ayaw nila? Yun ang problema sa mga abogadong iba. Pag ayaw nila, kahit alam nila mali. So, sabi ni Ed Aristide, bakit nakakahiya talagang makasara ka na engineer? Hindi po sa makasara, makabatas lang po ako, Ed. Tingnan naman natin ang batas natin. Kahit sino papaboran ng batas, paglaban natin ang batas. Ibig sabihin yan, Ed, mayroong si Kibuloy convicted. Tapos, walang batas na magbibitay. Papayag ka ba ni bibitayin si Kibuloy? Ganun lang ako kasimple ang tanong dyan. Ipaglaban mo siyempre ang batas kasi walang batas na nag-utos na bibitayin ang mga convicted na rapist. So, Melchor, ito ko nun, simple lang sana, attorney, 13-0. Sa 13-0, wala nga silang kakampi. Mahirap, attorney, pag mahirap ang logic. Mel NSG Singapore, maayong palis engineer Tirador. Dito makakita ang mga utak at nagmamagaling na ating mga senador. Gusto nila higitan ang Supreme Court at igalang ang decision. Unanimous na nga Meron na galera, good afternoon, Attorney Toto. Julius Word, magkakaroon ng constitutional crisis. Pastor Rabi, sunod na kayo sa lahat sa Supreme Court para wala ng problema. So, Garix, nabasa ko na ata, Tapos si Cesar Villamin, Mr. Toto, bakit mo sinabi? Hindi ko alam po ang Tony Tokoy mong alin pong sinabi ko. At sa kabubuhan po kasi, pinagpo-promote sila ng kabubuhan Dennis Baruna, tapos nabasa na pala kita, Listro Hat. Sir Toto, yan ang plano ng mga DDS senator para hindi sila masisisi ng mga tao. Magkakaroon lang constitutional crisis. Hindi naman ang plano ng DDS senator yun. Ang nagsasabi po yun, si Joel Villanueva. Hindi naman siya DDS senator. Si Joel Villanueva, si Soto, sino pa? Si Chis Escudero. Brocha Barutso, shout out Doc Toto. Nonoy Taying, sabi ni Sas, mas mataas ang Congress sa Supreme Court dahil sila ay, hindi naman ako papayag na si sinabi ni Sas. Equal lang footing nila. Pantay-pantay lamang sila ng taas. Ay galang nila Supreme Court. Mamila LB, DOJ na daw ang malakas. Hilario Castro, takot kasi sila kapag si BP ang naging Pangulo. Lucy Catudyo, salamat Dr. Toto kasi pinaglalaban mo ang tama at katotohanan. Kaming ordinaryong tao na sumusunod sa batas ay sobrang masaya. Vivian Ferolin, tama ka po, Katoto. Mochacha in Switzerland, good PM Engineer Toto. Pero tuloy pa rin ang laban, magpapile pa rin next February 6 ang HOR. Kung gusto nila, February 6, 2026. Okay? Ituloy niyong laban. Wala namang problema dyan Basta i-proseso nyo lang na tama. Protsa Barotso, wala talaga silang respeto sa batas. Iwan, bakit nanalo itong mga kandidato ni Boy Diards Garcia? Bisayang Laagan, kung niluto ng maayos na mga nasa House, hindi isusuko. Hindi yan isusuko ng Supreme Court. Onier Limbog, Dr. Toto, iba ang pinagsabi ni Insurrecto sa mga viewers na pasensya na. Alam mo talagang, kung hindi ko lang narinig kasi, pero kung narinig ko at kung kukontra sa dito, ito kinukontra mo ng Supreme Court sa ganito. Nepsi, hay Toto, ang imo tagipusoon, hinay-hinay lang.
watching here from Papua New Guinea. INFC, kamusta kayo sa Papua New Guinea dyan? Anisito Danusos, Tom Pakpuyan, Atty. Toto, hindi porke nanalo si BP, kakampi ka na ng Duterte or DDS ka na. Ang pinag-usapan dito ay batas. Dapat sundin natin ang batas po. So, Batad, kahit di kami abogado, na intindihan namin na nilabag talaga ang rulings ng Supreme Court. Binasa na nila ang ilang katanungan na hindi sinagot ng HOR. Biksana Faramis, Katoto, nagbanta si Atty. Topacio, kakasuhan niya mga bumabatiko sa isi. Okay, wag na ngayon pagbatiko, so okay lang yan. Pero yung harap-harapan na alam nila na mali, ay titirahin, gawin pa rin nila. Bawal na yun pag hindi mo sinunod Supreme Court. Yun ang dapat parusahan. Okay lagi magsalita ka laban sa Supreme Court, pero yung hindi mo sundin ang utos sa Supreme Court, ibang usapin yun. Ginaline Isaac, nagaugtas ka Katoto, basta di na matuloy impeachment. Sa James Kevin Casion, attorney, may pananagutan ba si Tambaluslos? Meron pananagutan. Pwedeng kasuhan at kukunin natin ang pera ng bayan na nilustay niya. James Kevin Casion, pwede ba makulong? Pwede po yan. Charlie Whiskey, dapat ipareview lahat ng laws na napasa ng 19th Congress. Baka unconstitutional din. Malamang po, Charlie Whiskey, maraming unconstitutional doon. Bing Dikito, good afternoon, Doc Toto. Charlie Whiskey, Congress violated the supreme law of our land. Correct. You are. Bisayang Laagan, may mataas na integridad ang nasa Supreme Court kaysa nasa HOR, watching from India. Salamat po, Bisayang Laagan na nandyan sa India. Paulo Vicente Villegas, Dr. Toto, hindi naman nakakaintindi sa sinabi ni Sasyon commentator. Hindi yata nakakaunawa na salitang sarcasm. Ganon ba? Sarcastic pala doon na pag-deliver ng salita. Max Maghuyop, mag-file ulit next year, February 6. Mag-file na kayo next year. I-encourage ko pa kayo. Gusto nyo tulungan ko pa kayo sa pagsampa ng reklamo sa February 6, 2026. Mayong hapon, Doc. Maruja Rubon, makabatas ka diyan, maka Duterte, Katoto, Kausing, isi ang bumababoy sa saligang batas. Pasensya ka na, Maruja, hindi ko tatanggapin yung mga sinabi mong comment kasi unang-una, wala ka rin pong ebidensya para papaniging para pumayag ako sa sinabi niyo po. Pasensya na po. Barutso, nilabag nga ni Garcia ang ruling ng Supreme Court na ito. Proclamation sa second placer. Okay, dapat nga, buti ni-remind mo ko, dapat Garcia. Lista ko yung mga contempt Garcia, number 1 sa COMELEC. Number 2, kung ipagpatuloy nila, sila ni Dilema. Okay? Yerf, pila kaha kasabutan nila tambay tambi og kining mga sinatong wa ko kasayod ko naaba pero wa tay ebidensya. Ruel Toble, Dennis Baruna, bano ba itong si Toto? Bangag din. Bahala na kayo mag-comment sa akin pero hindi naman ako magagalit kung ako sigawan niyo kung anong pangalan tatawag niyo sa akin. Anyway, sasabihin ko lang ang pangalawang mali na ginawa ng House of Representatives members. Sa kapalit ng 150 million kada perma, ang ginawa po nila na sinasabi ng Supreme Court na mali ay ganito. Sabi ng Supreme Court, dapat hindi ko muna gumamit kayo ng ruta sa pag-impeach sa pamamagitan ng perma ng mahigit sa 1/3 ay hindi na kayo nire-require na igagalang yung karapatan due process ni Sara. Sabi ng Supreme Court, dahil hindi nyo binigyan ng kopya si Sara at dahil hindi nyo binigyan ng pagkakataon si Sara na makasagot sa mga ebidensya, ay dineklara ng Supreme Court din po na null and void. Alam mo, pag null and void yung reklamo, sapagkat ibig sabihin po, maliban sa hindi na ito pwede dahil sa loob ng 1 year, dineklara din sa pangalawang rason ng Supreme Court na null and void dahil nilabag po ang due process ni Sara Duterte. Due process right. So, ibig sabihin sa due process right, sinasabi lang sa Tagalog, walang sinuman na matanggalan ng kalayaan, buhay at kayamanan. At ang trabaho ay kayamanan din dahil may sweldo ka. So, hindi pwede na kung may kasalanan na si Sara, ay i-shortcut na lang ninyo. Hindi po pwede shortcut justice. Sabihin na natin, tama, makasalanan si Sara.
But that does not authorize you to shortcut. So dapat, ang utos sa Supreme Court, sundin natin ang utos ng Constitution na sabi, lahat ng tao bago sila parusahan ay bigyan nyo ng pagkakataon na magpapaliwanag. At the only way na bigyan ng pagkataon ng pagpaliwanag, sabi ng Supreme Court, kasi kahit bigyan nyo nga lang ng kopya ng reklamo at saka ebidensya si Sara, tapos na. Tapos na sa kanya na lang yan kung antayin niya doon na lang sa Senate Impeachment Court sasagot o dyan. Ganun po sinabi ng Supreme Court. Dahil hindi niya pagsunod na gayon, edi null and void, basura din. Tapos, kinastigo pa ng Supreme Court ang mga House of Representatives members. Bakit? Inutusan nila na sa sunod, hindi pwede po yun na kayo lang mayroong kopya at ng ebidensya at ng reklamo. Dapat, ang sa sunod na gagawin ninyo, pag gumawa kayo, ay dapat lahat po ng members o kasapi ng House of Representatives ay bigyan ng kopya. At hayaan mo sila, basahin nila, dapat may time sila na magbasa. At pagkatapos, bigyan sila ng time sa kapalang magdesisyon kung sasama sila sa impeachment o hindi. Ganon ang utos sa Supreme Court. At dahil dito nasunod, iyon ang pangalawang rason na ginamit ng Supreme Court na ideklara na null and void ang impeachment complaint. So because of this null and void, wala nang katwiran sila ni Cheese, sila ni Joel Villanueva, sila ni Soto na ipagpatuloy trial ang impeachment. Yan lang po ang aking masasabi sa ngayon. Sana naman po ay hindi na gagawin para hindi na ako magsampa ng reklamo laban sa kanila. Kasi kung matuloy yan, ipa-impeach ko ni si Dilema, patanggalan ng lisensya, si Dilema, si Chis Escudero, kasi abogado siya. Pero sa tingin ko, hindi naman papayag si Marcoleta dyan. Abogado rin si Marcoleta eh. At saka siyang Senate Blue Ribbon Committee chairman ata. So, Nonoy Taying, yan na nga, yun, sarcasm nga lang. Sarcasm lang pala eh. Pila kaha ka sa kaya nabasa na nako. Ruel Tuble, Argo, dagang salamat. Maragandang salamat po sa iyong mga palipad. Muchacha Insechulan, igalang na lang ng maging desisyon ng Supreme Court. Better luck next year. Okay, Joaquin, mabuhay ang Pinas. May hustisya pa. Okay, tapos si Ambrosi Said, good PM Doc. Soto, yan si Soto, may hangover pa yan. Galit yan kay BP Sara, nilampaso siya sa vice presidential election, di ba? Tama. Charlie Whiskey, bakit ganun Congress natin? They are violating the Constitution that they took an oath to protect and defend. Ayun nga ang problema sa atin. Marami din kagaya ng police din to protect, to serve and protect. Pero maraming pinatay din. Liz Trohat, good job, Sir Toto. Gregorio Babaran, parang judicial court pala ang impeachment court. Opo. Steve, maayo lang o walay bilyong-bilyong bribe money dili ma-impeach. Joaquin, tanggalin si Escudero bilang SP. At titingnan natin, pareho naman sila ni Soto. Sino na ipapalit? Si Marcoleta, si Aimee, o si Alan Peter Cayetano? O si sino pang iba? Yan lang po. Magandang hapon po sa lahat.